Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. Maraming salamat sa mga likes and subscribes po ninyo, pati na rin sa mga komento ninyo. Maraming salamat. Sa paunang mensahe ninyo, Two of Pentacles. Ayan. So, sobrang busy kayo, no? Gemini, ang dami-dami ninyong ginagawa lagi, ang dami-dami ninyong trabaho siguro, maybe meron na kayong full-time, meron pa kayong part-time, maaring meron pa kayong side hustle, yung gano'n. So, you are a busy person, no? Kaya, parang dito, iniisip ninyo, no? Parang tinitignan ninyo dalawang pentacle na hawak ninyo rito at parang iniisip ninyo, alin ba dito yung unahin ko? Alin ba sa inyo yung i-take advantage ko? Alin ba sa inyo yung gagawin ko muna, ang ipa-prioritize ko, no? So, maybe nagmi-mini-mini mo kayo rito, no, Gemini? Because, dami-dami ninyo kailangang, asikasuhin. So, your next message is justice energy. Ayan. So, things are going to be back in order dito, no? So, maganda to. Kasi, kung ano yung para sa'yo, yun din ang makukuha ninyo sa ngayon. At maaring with that, magkakaroon na kayo ng order muli, no, sa buhay ninyo. Magkakaroon na uli kayo ng balanse, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo rito. Justice will be served then dito, Gemini. Kung meron kayong mga pinaglalaban, no? Maaaring yan ay makukuha ninyo, yan ay magiging maganda ang resulta, no? Judgment, ayan. So, may important decision dito na kailangan gawin ng iba sa inyo. But, you really need to think about it, no? Many times. Kasi, kung ano man ang desisyon na gagawin ninyo rito, kailangan pag-isipan mabuti because it would have a great impact sa buhay ninyo for the long term. Pangmatagalan, no? Yung epekto ng kung ano man ang magiging desisyon ninyo sa ngayon. Kaya kailangan na pag-isipan ninyong mabuti ang gagawin ninyo. Kailangan na i-assess ninyong lahat, no? Yung all four corners of your situation dito. Okay? Para nang sa gayon, wala kayong pagsisihan, maging masaya kayo after, no, ng desisyon na ito. With the Eight of Pentacles, busy kayo, seryoso, no, si Gemini. Siguro talaga ang dami-dami ninyong pinagkakaabalahan, kaya madalas nagiging seryoso kayo, madalas baka hindi na kayo, wala ng humor, di ba? Dahil nga sa sobrang dami ninyong kailangang asikasuhin, no? At saka pinapakita din dito, no, sa card na to, sa Eight of Pentacles, kung gaano kayo ka-diligent, kung gaano kayo ka-tiyaga. Kasi ang galing din ninyo, di ba? Even if marami kayong ginagawa, but still, you still try to do things to perfection, no? Sinisikap nyo pa rin na maging magaling talaga, no? Maging maganda ang resulta, no? Almost perfect. So, what else for Gemini? The now. Ayan, Gemini. This is the most powerful period sa buhay natin. Yung ngayon, no? Kaya, mas magandang asikasuhin natin. Mag-focus tayo. Embrace natin kung ano yung mga nag-unfold sa buhay natin right at this moment. Okay? Kasi siguro ang iba din sa inyo, marami din kayong panahon na ginugugol, no, sa kung ano yung tapos na, kung ano yung nakaraan na, behind us, behind you, pero maaring nandoon pa rin yung focus niyo. Probably then, marami kayong iniisip towards planning for the future, no? And parang wala, ano yun very impractical, no, na mag-focus tayo sa kung ano yung tapos na or mag-focus tayo sa kung ano yung paparating pa lang. It's very, very impractical kasi nga wala naman tayong control over them, no? Wala tayong control over those things or over those what happened already sa nakaraan at kung ano yung paparating na hindi naman natin alam, diba? Choose who you are becoming. Ayan, so siguro nasa crossroads kayo sa ngayon. Yung iniisip ninyo sa ngayon kung ano nga ba ang gusto ko, diba? Ano yung
gusto kong makamit sa buhay ko, no, in the future. Or kung ano yung dream ninyo para sa sarili ninyo. So, siguro, nandoon kayo sa point sa ngayon na you're trying to figure out, 'di ba, kung ano yung gusto ninyo. Kasi, maaaring marami din kayong gusto. 'Di ba? At hindi ninyo malaman kung ano na yung gagawin ninyo, alin yung uunahin ninyo. 'Di ba? Ano yung ipa-prioritize ninyo? Ano yung mas pinaka-importante sa iyo? Anong top of the list mo? 'Di ba? So ngayon nandoon kayo sa stage wherein you are indecisive. No, kaya hindi siguro kayo makapag-take action then kung ano ang mga steps na gagawin ninyo because hindi pa ninyo na-figure out kung ano ang gusto mo maging resulta. 'Di ba? Paano ninyo magagawa, no, ang single step, no, first step kumbaga towards whatever it is that you want to see if you don't even know yet, 'di ba, kung what do you want to see sa buhay ninyo at a certain period of time. Kaya kailangan pag-isipan, pagmuni-munihan, take time, 'di ba, to reflect, contemplate, no, para malaman ninyo kung ano nga ba talaga ang gusto ninyo. Fearless expression. Ayan. So, ang iba sa inyo, kailangan na maging ang tawag dito, maging matapang kayo na mag-express ng sarili ninyo. Mag-express ng kung ano yung iniisip ninyo, ano yung laman ng inyong damdamin, 'di ba? Ipahayag ninyo 'yan, i-express ninyo 'yan. Otherwise, 'di ba? Papaano ninyo masasabi may paparating sa mga tao na dapat makaalam ng kung ano yung saloobin ninyo if you're not going to say anything, or if you are not going to write, or if you are not going to put into words, no, kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung nasa isipan mo. Kaya maging matapang ka ngayon na magpahayag na kung ano ang inyong totoong saloobin about something. Okay? Kasi with open communication, you know, maraming bagay, no, ang magiging maganda, 'di ba, ang sitwasyon mo. Kung if you're going to learn how to express yourself. Ambush fear with your ferocious dream. Maari din, ano, natatakot kayo siguro. Ang iba sa inyo siguro, natatakot to express yourself. Kaya siguro ganun ang nangyayari. No, na hindi ninyo masabi-sabi kasi natatakot kayo. Hindi ninyo maiparamdam sa kanila because natatakot kayo. So, maybe din ganun ang ganap. Okay, inibitahan kayo dito. No, na tanggalin na. No, i-ambush nyo na yung fear ninyo. You know, at ano na kayo. Maging matapang at maging matatag na kayo. 'Di ba? At isa pa, kung hindi rin ninyo tatanggalin yung takot na nararamdaman ninyo, you can't also take action, 'di ba, towards the realization of your dreams and your goals. Kasi 'di ba, kahit maganda yung mga iniisip ninyo, magaganda yung plano ninyo, if natatakot kayo, hindi rin kayo makakapag-take action kasi it will hold you back, 'di ba? So, walang movement, walang progress, walang asenso. Kaya tanggalin na, no? Tanggalin na yung takot. At sa palitan ninyo ng inner strength, encourage yan, no? Because inner strength can move mountains. Marami kang magagawa, marami kang mapupuntahan tagumpay, or marami kang makakamit na tagumpay kung wala ka ng takot sa puso ninyo. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.